So hello what's up mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-game test natin itong itel P65, ang bagong entry-level smartphone ngayon. Maganda kaya to for game. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, 5 games ang ating i-test. Natin Genshin, Honor of Kings, Mobile Legends, COD, at Firelight 84. So, first na lalaroin natin is ML. At ito ang ating settings. So, refresh rate high, graphics ultra, HD mode naka-on, outline naka-on, and shadow naka-on. And syempre, naka-full download na ang resources dito. So, pagdating sa ML, ayan, smooth naman performance dyan ni itel P65 mga ka-J-Vlog. So, wala tayo naman experience so far na frame drops habang naglalaro dito ng ML sa mataas sa settings. So, may enjoy nyo naman siya. So, next is Honor of Kings. So, set natin yung settings niya. FPS high. Resolution high. Ultra. So, pagdating sa Honor of Kings, ayan, maganda rin ang performance dyan ni itel P65 mga J-Vlog. Playable din siya sa mataas sa settings. So far, wala naman tayong experience sa any problems while playing this game dito sa smartphone na to. So, may enjoy nyo naman mga ka-J-Vlog maglaro ng Honor of Kings dito. So, next naman is Firelight 84. Set natin siya sa mataas sa settings. Tingnan natin. Sa graphics niya, pag in-smooth, mawawala yung high frame rate. So, frame rate na lang very high, tapos graphics minimal. So, pagdating sa Firelight 84, kung makikita nyo is playable naman siya mga ka-J-Vlog sa sinet nating settings, which is pinakamababa to yung graphics niya, pero mataas yung frame rate. And meron tayong mga konting frame drops na na-experience from time to time, pero manageable naman siya. So, nakakatuwa na kahit yung Firelight 84 ay playable naman dito sa itel P65. Ayan. Okay rin naman yung movement. Kahit pag nakikipag-battle tayo ay mayroong mga slight frame drops pero manageable siya. So next naman is COD Battle Royale. Set natin yung settings niya. So graphics medium at frame rate high. Battle Royale and multiplayer, yan po ang set nating settings.
So pagdating sa COD Battle Royale, ayan, okay naman ang performance dyan ni Itel P65. Ayan, smooth naman siya so far mga J-Vlog. Slight frame drops pero manageable. And sad to say, hanggang medium pa lang yung pinakamataas talagang graphics available dito sa Battle Royale. Even multiplayer, ganito rin ang settings available. So yan, pagdating sa COD multiplayer, maganda rin naman ang performance dyan ni Itel P65. Pero ito yung napapansin ko, medyo nagiging warm na yung smartphone. Siguro dahil na rin sa temperature dito sa bahay. Medyo mainit-init dito. Pero meron tayong mga slight frame drops na since nag-ano na siya, na nagiging warm. Pero nakakalaro pa rin naman tayo so far. And maganda naman yung movement niya yan. Nakakapag-battle tayo ng mabuti kahit na may kalaban dito sa COD multiplayer. So next naman is Genshin. Set natin yung settings niya. Ngayon try muna natin iset sa pinakamataas lang. So graphics highest, 60 FPS at ilaw natin yung motion blur. Tingnan natin kung kakayanin. Oops. Okay, ayan, medyo hindi niya nakakaya yung naka-on yung motion blur, slow movement. Ayan, slow movement siya. Pag naka-on yung motion blur. Ngayon, i-try natin i-off yung motion blur na lang. Pero naka-high settings pa din. Let's try. Hopefully, mas umokay siya. Kumbaga, off motion blur. High settings pa din. Naka-overclock siya. Ayan, medyo yung rotation niya. Gumaan-gaan pero nagpe-frame drop pa rin from time to time. So, ayan yung performance niya sa high settings, frame drops from time to time, may mga slow movements tayo na experience. So ngayon i-set na natin siya sa pinakamababa. Set natin siya sa pinakamababang settings. Graphics, lowest, ayan. O, di ba mas umokay yung yung load niya. So, pinaka-advisable na settings dito low mga ka-J-Vlog para makalaro kayo ng mabuti ng Genshin. Kasi sa high, meron tayong mga slow movement at mga frame drops. Pero dito sa low, ayan okay naman yung movement niya kahit papaano. Nakakagalaw na tayo ng mabuti. Pero may mga frame drops pa rin. So overall, syempre playable naman ang Genshin Impact dito sa Itel P65 pero ang pinaka-suggest lang na setting sa pinakamababa. So yun mga ka-J-Vlog ang ating game test dito sa Itel P65. So yun nga, itong smartphone na to, sinabi ko nga sa inyo yung chipset nito ay okay naman for gaming dahil nga ang GPU niya is Mali G57. Kung nakuha nyo siya sa presyong 4 Plus, definitely sulit naman kahit na 4GB of RAM niya. Pero syempre alam niyo naman ng 4GB of RAM ay iba, nakukulangan na sa RAM na when it comes sa gaming. So kung gamer talaga kayo, focus nyo ay isang gaming smartphone, expect nyo na magdagdag na lang kayo ng mga konting budget kasi sa 4.5, ito na yung pinakamaganda rin ma-offer ng mga brands na ganito at okay naman yung chipset nito. 4,500 pesos, kaya nyo naman mag-handle ng mga games. Hindi na ako magreklamo rin sa RAM at ROM na itong smartphone na to. Kung makikita nyo naman lahat din ng tinest ating games ay playable naman, even Genshin Impact. Pero yun advice ko nga sa inyo, kung gaming talagang focus nyo sa smartphone,
expect nyo na magdadagdag pa kayo ng few thousand of pesos para magkaroon ng mga magandang RAM at ROM and of course, mas magandang chipset. Meron naman ng ino-offer ng mga 5G chipset sa 6,000 pesos segment. Pero when it comes sa overall performance P65, so far na-satisfied naman ako, nakapaglaro naman ako ng walang any problems, walang any slow, walang any force close na nangyari or yung mga slow navigation kumbaga. At kung i-rate ko yung gaming performance si Itel P65 sa kanyang presyo ngayon sa online na 4,000 plus, 1 ang lowest na nga isang score ko dito mga J-Vlog na sa 9. Pero kung nasa presyo niya na SRP na 6,000 pesos, syempre 4GB of RAM is not enough na yan sa ganyang price segment. So kung interesado kayo sa P65, ayun nga, ilalagay ko po yung link nito sa description box. Napakamura lang nito sa Shopee. I-check nyo na yan mga ka-J-Vlog. Kunin nyo na yung chance na magkaroon ng P65 sa murang halaga dahil ang SRP neto is 6,600. Pero sa Shopee ngayon nasa 4,700 lang siya. 4,700 to 4,500.